Dito sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano magtipid. So ito ang tipid tips natin ngayon tungkol sa sabon. Ang una kong ginawa dito ay nag-unbox muna ako ng sabon para makita natin kung anong itsura ng sabon nito. At so tama ang hinala ko dito ay Kojic with Gluta siya. Kaya may pinaghalo siyang orange and white. So ito binuksan ko na siya sa plastic ngayon para mas makita natin at kung gaano ito kabango ang amoy ng sabon na ito dahil sa gluta or glutathione na halo nito. Pagkatapos ko buksan ng plastic na nakabalot sa dalawang Kojic soap sa isang box, kaya mapapansin talaga na sobrang bango talaga ang resulta. Kaya halatang halata, mabango kasi gawa ng glutathione mismo sa bandang puting part ng Kojic soap mismo. Kaya ito ang paraan, kaya ipagpapatuloy ko ang paggamit ng Kojic soap na ito sapagkat yung dati kong sabon na ginagamit, yung Kojisan, is nagmahal ngayon. Ayan, itong ginawa ko ngayon, hinati ko lang to sa pahaba na ganyang kalahati. Imbis na hatiin ko sa kalahati ng buo na medyo malaki. Kaya ang ginawa ko, ganyan ang hati, kaya naging 4 na mahaba. Pagkatapos kong hatiin sa 4 na mahaba ang sabon na ito, inilagay ko naman siya doon sa kahon mismo para ma-secure talaga maigi. So itong second batch mismo, kaya hinati ko rin to sa 4. Kaya ganyan ang ginawa ko para mas tipid talaga ang sabon sapagkat mahal pa rin ang sabon kahit sabihin 50 pesos yung nabili ko. Minsan tataas pa yan pagdating ng inflation, bawat taon tumataas talaga yan ang bilihin. Kaya may ganing sigurado. Makikita na ninyo ang magandang resulta na to mamaya. Kaya, i-check ko muna yung isa pang batch ng sabon na yon sa isa pang box. Kaya, i-unbox ko ulit, tatanggalin ko siya dun sa plastic. Ayan, unwrapping muna tayo. Then, kapag okay na, same procedure din ang gagawin. Kaya, ayan o, ang bango talaga. Kaya, walang makakatalo talaga sa sabon na to. Isipin nyo, murang presyo pa lang, pero lalo ka pang puputi at bumabango ang amoy nitong sabon na to dahil sa glutathione. Kaya mapapansin nyo ang resulta pagkatapos nyo gamitin. So ito na nga, same procedure, hatiin ko ulit to sa 4 para masigurong tipid na tipid talaga. Pwede naman nyo namang hatiin sa cube, pero I think hindi ko muna i-recommend yung gawin. Kaya makikita ninyo ang difference mamaya bago matapos ang video na ito. Bali, pangatlong batch na to yung natapos ko. So, ito yung nahati ko sa 4. Kaya, isusunod ko na dyan yung pang-4 na batch. Kaya, ito na, nakaprepare na ako. Then, same procedure, hatiin ulit to sa 4 para sure na tipid talaga. Kaya, hindi ko muna to hinati to into cubes dahil baka hindi ko ako maging komportable at gusto ko masubukan kung gaano ba talaga kaganda ang sabon na to. Kaya, hindi ko siya hinati muna sa cube mismo. Like, yung nakaseparate yung puti at yung orange mismo sa sabon na yan. Kung makikita nyo ang pinagkaiba ngayon, ayan, kung kanina sobrang buo pa yan, at mula nung hinati ko yan sa 4 na mahaba, ayan, ganito na siya. Kaya susubukan ko lang siyang ganyang pahati na ginawa ko. At para na rin malaman ko kung gaano kaganda ang sabon na yan compared dun sa naunang sabon na ito. Kaya ito yung naunang sabon na binili ko na dating 136 dun sa Watson, pero 164 na siya dun ngayon. Or kahit sa supermarket na dating 126 na naging 154, parang gayon, or 150. Nakalimutan ko na. Kaya, ganyan ang hati ko dyan dati. Naka-cube na siya ngayon. Kaya, compared doon sa itsura ng bagong sabon ko doon, yung gluta, ito, kukunin ko lang saglit yung pinaka pang-4. Yan, para maging 4 na piraso. Kaya, kumuha ko ng 2. At kung makikita dito, kapag binuklat ko naman yung kahon na andito yung Kojic with Gluta. Ito yun, yung pamagat ng label ay Uni. Ito yun, oh. Kaya kung makikita, ganyan lang siya. Simple. Pero pwede ko siya paghalawin ng Kojisan at saka sa yung Uni Kojic with Gluta. Pwede rin to sa experiment ko to para malaman ko kung pwede ko siya paghaluin. Gagamitin ko siya during my bath. Ayan, tuwing maliligo.
At dito na nagtatapos sa video na ito at nakatipid nga naman tayo sa sabon. This is Marky Macaroni and see you on the next video.